Alright, magandang araw po sa ating lahat. Nandito na naman ho tayo sa isang episode. Ang atin pong pamagat ngayon ay Mainstreaming Disaster Risk Reduction and Management or DRRM in the Social Welfare and Development Agencies with residential care centers and facilities para sa mga iba't ibang types of clientele groups, no? O ika nga, how to mainstream DRRM in government facilities and NGOs operating residential care centers and facilities for various types of clients. Ngunit bago tayo magpatuloy sa pagtalakay ng ganyan, no? Alamin muna natin ang sitwasyon ng Pilipinas patungkol sa mga risk nito, no? So, kung mapapansin nyo, dyan ho sa screen, nandiyan po ang tinatawag na Pacific Ring of Fire. Ano po ang ibig sabihin nito, no? Kung nakikita nyo dyan sa mapa, andyan ho yung world map. Mayroon pong kulay blue, itong kulay blue na nakapatong itong kulay white, no? Ang kulay blue na yan, iyan po ay katubigan, ano? Malawak na tubig, no? Na nakapaikot sa iba't iba pong sulok ng mundo, no? At dito ho sa screen, nasa gitna po, no? Mayroon kayong mapapansin na kulay red na mahaba, no? Na nakapaikot 'yan sa parang kanal, no? Ang tawag ho diyan, ito ho yung mga hazards. Ito po yung mga risk na po pwedeng makaapekto, no, sa iba't ibang lugar sa buong mundo, no? Pero ang tawag po diyan, ito ho yung Pacific Ring of Fire na kasama diyan ang Pilipinas, no? Dahil po ang Pilipinas ay located, no, along the typhoon belt in the Pacific. Ang ating bansa po ay madalas bisitahin po ito ng napakadaming typhoons, no? O ito'y mga bagyo, no? At halos kada taon nagkakaroon ho tayo ng recorded na typhoons, about 20 types, no? 20 typhoon kada year, no? And halos 5 dito ay talagang destructive typhoon, no? Dahil nga tayo ay nasa Pacific Ring of Fire, no? Nandiyan po, yun yung tinuturo ho ng arrow, no? Nasa Pacific Ring of Fire ang Pilipinas. So napaka-vulnerable, no, ng ating bansa sa iba't ibang panganib kagaya ng earthquake at mga volcanic eruptions. Napaka-vulnerable natin sa mga tsunami, no? Lalo-lalo kapag may mga earthquakes or mga movement sa ilalim ng karagatan or itong tinatawag na Pacific Ring of Fire. But hindi lamang ho ang Pilipinas ang nandyan ho sa Pacific Ring of Fire. Kasama din po dyan ang iba't ibang mga countries like Bolivia, Chile, Ecuador, Peru, Costa Rica, Guatemala, Mexico, pati na rin po ang United States. Kasama din po ang Canada, Russia, Japan, siyempre ang ating bansa, pati na rin ang Indonesia, no? New Zealand and Antarctica. Ito ho yung ilan sa mga napaka-importanting mga lugar na nakapaikot dyan sa tinatawag natin na Pacific Ring of Fire. Ano po? So, at least aware ho tayo na hindi lamang po ang Pilipinas ang vulnerable para sa iba't ibang mga panganib. Ano po? So, ito ho na ilan na babanggitin ko, ito ho ay mga
ilan sa mga bumisita sa Pilipinas na napakalakas na mga typhoon, no? Or ito ho yung mga destructive typhoon si Kanga, no? Katulad ng Typhoon Yolanda na may pangalan po itong Haiyan, no? Nangyari po ito November 8, taong 2013 na nakaapekto sa halos 600 o 6,300 mga humans o mga katauhan, no? Mayroon din itong 1976 sa Mindanao earthquake, no? Nangyari ho yan noong 1976 sa Mindanao at halos 6,000 pong katauhan ang naapektuhan, no? Mayroon din po tayong tinatawag na Typhoon Oring or itong si Typhoon Telma na nangyari ho ito 1991, no? November din at halos mahigit na 5,000 at kulang-kulang 6,000 ho na mga affected person, no? Ang natamaan nito at maging itong tinatawag na malakas din na earthquake na nangyari noong 1990, no? At nakapinsala po ito ng 2,412 persons. So, bakit ko ho pinapakita ho sa inyo ito? Dahil ito ho yung sentro kung bakit kailangan natin maghanda, no? Sa atin pong sa ating bansa, siyempre, pati na rin yung mga naglilingkod sa iba't ibang government offices, maging yung mga humanitarian organizations, mga private organizations na mayroong malasakit, may pakialam para sa kaligtasan. Kung kaya, ang mga non-government organizations or mga social welfare and development agencies, ito din po ay nagiging bahagi sa pagbibigay ng suporta, assistance, no? Sa mga nabiktima, lalo-lalo yung mga kabataan na wala na hong mga magulang, mga matatanda na wala na rin pong mga kamag-anak o mga anak na magkalinga sa kanila. O lalong-lalo pa itong mayroong mga kapansanan na despite of their condition, sila po ay naging biktima pa nitong mga typhoons o iba't ibang panganib. Ano po? So, kaya malalaman niyo po ang role ng mga SWADAS o mga residential facilities. Kaya ho, pinakita ko ho ito sa inyo. Okay? Now, ano ho ang mga dapat nating gawin? No? Paano ho natin i-mainstream ito pong DRRM sa atin pong mga respective offices? Okay? Una, no? Kailangan natin itong tinatawag na awareness and training. Ano po ba ito? No? Kailangan, mayroon po tayong dalawa na po pwedeng gawin dito as the major activities. No? Ano ito na dalawa? Una, itong DRRM education. No? Itong Disaster Risk Reduction Management Education. So, kailangan natin mag-conduct, no? Kung tayo ho ay nagmamanage ng mga residential facilities, mga iba-iba man po ang types of clientele groups natin. Pero tayo ho ay nagmamanage ng mga residential facilities. Kailangan po natin mag-conduct ng mga regular training sessions para sa atin pong mga staff, mga employees, maging ang atin pong mga clients on DRRM concepts. Mga konsepto po, no, na maintindihan ng atin pong mga empleyado, maging ang atin pong mga client na pinaglilingkuran, no? Pati itong mga emergency procedures, no? Paano ba itong mga procedures na to ina-apply? And of course, yung importance of disaster preparedness, no? So, napakahalaga ho nito na bawat empleyado o maging yung mga namumuno dyan sa mga social welfare and development agencies, no? Iba't ibang tanggapan, kahit na ito ay government facilities or NGOs. Napakahalaga ho na mayroon tayong mga sessions on DRRM, emergency procedures,
at yung pagbibigay kahandaan, no, sa atin pong mga nasasakupan. Pangalawa ho dito, yung tinatawag natin na workshops and drills. Ito ay bahagi pa rin ito ng awareness and training. Ano po ito? Dito naman, kailangan natin mag-organisa ng mga workshops, no? Mga sessions and disaster drill. Ang alam ko, ang mga tanggapan ng pamahalaan ay nagko-conduct po ng mga disaster drills, lalong-lalo kapag pinagdiriwang ang kahandaan, no? No, ako po ay nasa Department of Social Welfare and Development, no? Naging in charge po tayo ng Disaster Response Management Division sa buong Calabarzon sa DSWD, no? Tayo ho ay nakikiisa sa mga regular disaster drills na ginagawa na pinapamunuan ng Office of Civil Defense. Ang layunin ho nito na masanay, maging aware, maging mulat ang iba't ibang mga tao sa gobyerno, pati na yung community, sa schools, no? Sa iba't ibang mga tanggapan, no? Na ano nga ba? Paano ba ang tamang proseso, lalong-lalo kapag mayroong earthquake, mayroong mga panganib na apektado ang ating mga opisina. Yung tinatawag na duck, cover, and hold, no? So ito ho, pinapractice po yan, no? Pero alamin natin sa mga SWADAs, no? Social Welfare and Development Agencies, mga NGOs, kung sila po ay nagpa-practice din ito. Marahil, yung mga government organizations ay mayroon ho na pinapractice nito, lalong-lalo na yung mga residential facilities. Pero sa mga non-government organizations, ang pagkakaalam ko, mayroong mga kinokonduct na drill, no? Or pagsasanay din. Pero karamihan dito ay ginagawa tuwing Marso sa buwan ng pagdiriwang nitong National Fire Month, no? Every March. Subalit, napakahalaga ho nito para isagawa din ng mga non-government organizations, lalong-lalo nung may mga residential care centers, para ho nasasanay din ang atin pong mga clientele types na ating pinaglilingkuran sa atin pong mga opisina, no? So, kaya napakahalaga na bigyan ito ng pansin sa atin pong mga NGOs and other SWADAs, no? Hindi lamang ito sa mga residential facilities, lahat na dapat mayroong mga paghahanda dito. Kaya ho, iyan po ang tinatawag na awareness and training, no? Isa ho yan sa una kung papaano natin i-mainstream ang atin pong DRRM sa atin pong mga social welfare and development agencies. Alright? Pangalawa po, na mga tips, ano? Itong tinatawag na policy integration. Ano ba itong mga policy integration? Again, may dalawa ho uli tayo na dapat bigyan ng pansin. Una na dito, yung DRRM policy. Alam naman po natin na nakasaad po yan. Batas po ito. Ano po? Itong Republic Act 10121. O kaya itong, kung tawagin, ito yung Philippine Disaster Risk Reduction and Management. Ano po? So, nangyari ho yan ay 2001, no ho, na ito ay naaprubahan. At dito ho, mayroon pong mga develop, no, na policies, at dito ho nakasulat kung paano ito i-implement, no? Naka-outline kung paano at ano ang commitment ng atin pong mga organizations dito towards disaster preparedness and response, no? Kaya po napakahalaga na mayroon din tayong mga polisiya kung paano ang ating pinaglilingkurang organization, no? Magkakaroon ng iba't ibang policy para sa kahandaan at mga available responses na po pwede natin gawin, lalong-lalo na kapag may mga disasters. Okay? Ang pangalawa dito, yung safety protocols. Ano ba itong safety protocols under policy integration?
kailangan mayroon ho tayong may establish at regular update ng mga safety protocols and procedures para sa iba't iba pong types of emergencies. Kagaya po ng fires, no? Earthquakes, floods. Paano ba natin ito haharapin? Or ano ba ang proseso natin sa pagharap nito, lalong-lalo kapag mayroong nangyaring ganitong mga sakuna sa atin pong residential facilities. Meron po ba tayong mga pulisiya? Saan magsisimula? No? Yung halimbawa, may sunog. Ano ba ang una nating gagawin? No? Handa ba tayo? Alam ba ho ng mga bata, matanda, mga person with disabilities ang kanilang gagawin, lalong-lalo kapag kailangan silang mag-evacuate? Yung po bang mga empleyado natin, alam po din ba nila kung papaano ang gagawin? No? Ano yung mga task ng bawat empleyado? Mayroon kaya? No? Ganon din ito eh. Kung halimbawa naman, earthquake, no? Mayroong mga natatrap. O, kagaya niyan. Malakas ang putok. Okay. May mga natatrap doon sa, kung halimbawa, ang facility natin ay second floor, third floor, natatrap. Okay, anong gagawin natin? No? Paano ba tayo magre-responde? No? Meron ba tayong mga policies dito? No? Yung step by step na alam ng mga clients natin, pati yung mga staff natin. No? Kapag naman baha, mayroon po ba tayong mga sequence dito na dapat sundin? No? May na-develop ba tayo? So kung wala, kailangan ho natin mag-develop. No? Kagaya ho nun, may naundoy ho na yung panahon ng undoy, 2009, mayroon pong mga orphanages na nalubog sa tubig. No ho? So, mga lessons learned din po ito. Kasi wala ho tayong mga polisiya kung paano tayo maliligtas. Pero sa nangyari ho doon sa Provident Village, mayroon pong foundation diyan na talagang apektado ng baha. Ay wala hong magagawa kasi talagang lahat apektado, lahat karamihan na trap. Pero isa ho sa nagbigay ng napakalaking kamulatan sa bahagi ng organization na yon ay yung isang may kapansanan na siyang tumulong para magligtas ng mga bata, itawid yung mga bata na kasama doon sa foundation para makatawid sa kabilang bahay, no? At maligtas. So imagine niyo ho, no? Mayroong kapansanan pero tumulong pa sa pagligtas ng mga kabataan na nasa bingit ng panganib, no? So, yun po, ha? Dalawang bagay na dapat ma-integrate natin sa atin pong mga organization. Ito pong policy integration ng DRRM policy, mga safety protocols, yung 1, 2, 3, 4 na pagkakasunod-sunod sa iba't iba pong types of disasters or emergencies. Okay? Next po. Yung pangatlo na mga tips, ito ho yung risk assessment and planning. Ano po ba itong risk assessment and planning? Meron po ditong tatlo na dapat nating pagtuunan ng pansin. Una na dito, yung hazard identification. Ano ba itong hazard identification? Okay? Sa atin pong mga organization, sigurado ako mayroon pong mga hazardous areas. No? Mga papel, hazardous po yan. Kung halimbawa, patong-patong, bigla na lang may magsindi ng apoy, pwedeng masunog. No ho? Kapag ho, yung inyo pong structure ay nasa fault line, pwede rin maapektuhan ng earthquake. No po? At marami pang iba. No ho? So we need to identify potential hazards specific to the location and the nature of the residential care facility. So, kailangan natin i-identify ito. Ano ba yung mga hazard? Ano ba yung mga risk? No? Diyan sa ating opisina. No? Okay. So, dapat nakalista po ito. Okay? Pangalawa, ano yung assessment doon sa mga hazards na yon? No? Ano ba yung nakikita nyo? Ano ba yung critical analysis natin? No? Sa hazard na ating nadiscover. Okay? So we need to conduct regular risk assessment to understand yung vulnerabilities and prepare mitigation strategies. Napakahalaga ho nito
Kasi walang kwenta yung pagkaka-identify natin ng potential hazard kung hindi naman ho natin ito pag-aaralan. No? Ho? We really need to understand itong mga vulnerabilities, no? Para makapaghanda tayo ng mga mitigation strategies. No po? Pangatlo dito, yung emergency plan. Ano ba itong emergency plan? Kung na-identify mo na yung mga potential hazards, kung na-assess mo na yung panganib na idudulot nito, no? At handa ka na sa iba't ibang mga intervention, kailangan mayroon tayong emergency plan. Dito ho, dinidevelop ang Comprehensive Emergency Response Plan na dapat ito ay tailored, anchored, no ho, sa need o pangangailangan ng ating mga kliyente, ganun din ang ating pasilidad. So kailangan maliwanag, Comprehensive Emergency Response Plan. So dito, lahat na siguro ng mga risk na mga na-identify natin, magmula sa structure, magmula sa atin pong evacuation area, magmula sa atin pong pangangailangan ng mga clients, no? Kung may kapansanan, kung mga bata, kailangan alam natin, bigyan ho ito ng lunas. Kailangan mayroon tayong plan kada isa na risk, no? Yun ay bahagi po ng emergency response. Okay po? Right. Next po, yung tinatawag natin na infrastructure and resources. No? Dito, mayroon ulit tayong tatlo na mahalagang dapat tandaan. No? Una, yung facility safety. No? Sa facility safety, we really need to ensure that the physical infrastructure of the core centers is resilient to disaster. Alam nyo, minsan, pansinin nyo sa mga buildings natin, no? Hindi lang ito sa non-government organizations. In general, pati na yung mga building ng government, no? Ay makikita nyo naman ho talaga, ay hindi naman resilient ho talaga. No ho? Maraming mga facilities na nag-i-exist ngayon na hindi naman ho talaga resilient. Kunting galaw nga lang, kunting uga, pwede hong bumagsak ito. So, this may involve retrofitting buildings to withstand earthquake or floods. So kailangan natin ng masusing intervention paano ho ito papatibayin, no? Kailangan kapag may mga earthquake, no, or flood, hindi ho yan magigiba or hindi ho yan maaanod. Ito ho yung sinasabi natin na retrofitting, no, of building. So kailangan balikan natin ito. Patibayin ho natin, no? O kailangan i-recondition ang mga structure na mayroon ho tayo sa ating facility. Okay? Pangalawa dito, yung emergency supplies. We really need to maintain stockpile of essential emergency supplies such as itong mga basic need. No? Ano itong mga basic need? Kasama na dito yung food, water, medical kits, and other necessities. No? Huwag ho ninyong aalisin yan dahil oras na mayroong mga sakuna, kagaya ng disaster, emergencies, conflict, or war, no? Mayroon ho ito dapat sa atin. Nakalagay na po ito sa kit, nakalagay na po ito sa ating bag, at easy to carry po ito in case na may kailangan ho na tayong gawin para umiwas doon sa mga sakuna. So ganun din. Kailangan yung mga clients natin sa ating mga NGOs, mga SWADAs, kailangan natin sila ay maturuan, magkaroon din ho sila, alam ho nila kung anong bibit-bitin sa oras na mayroong mga emergencies. Ano po? So, yun po, emergency supplies, kailangan naka-stockpile na po ito. Naka-ready po ito. Ano ho? Para bibit-bitin na lang ng mabilisan kung kinakailangan mag-evacuate sa ating mga kanya-kanyang pasilidad. Okay? Next, accessibility. No? Itong accessibility, we really need to ensure the emergency exits. Alam po ba ng mga clients natin kung nasaan ang ating mga emergency exits? Saan po ang daan? No? Saan po ang traffic roads? Ano po yung mga pathways na dapat daanan just in case mayroon pong mga sakuna o mga disaster na tumama ho sa atin? Okay? Accessible dapat ito sa ating mga clients.
yung paglabas nila, diretso kaagad. Malawak ang kanyang lalabasan, hindi ho sila magtutulakan. At alam ho dapat nila kung saan sila pupunta, no? Including yung mga person with disabilities. Kasi hindi sila makakagalaw. Ika nga, kung nakasaklay po sila, naka-wheelchair po sila, hindi ho talaga sila takbo ng mabilis dahil sa kanilang mga kapansanan. Pero yung mga bata makakatakbo. Kaya lang, yung mga bata, kanya-kanya po yan kapag hindi ho naturuan ng tama. No po? So, kailangan natin ituro sa kanila yung mga access points, no? During emergency. Kagaya na po dyan, yung emergency exits, mga pathways, mga facilities na kanilang dadaanan. No po? Hindi lang po ito sa mga bata ha, pati rin sa atin pong mga empleyado. Lahat na po dapat pare-pareho ng alam, no? Para sa kapakanan patungo sa kaligtasan. Okay? So, next po. Yung community stakeholder engagement. No po, napakahalaga din po nito. Community stakeholder engagement. No, mayroon po tayong dalawa under this major tips. Okay? Ang una dito, yung local partnership. No? At ang pangalawa ay yung client involvement. Okay? Sa local partnership, no? Kailangan nakikipag-collaborate ho tayo. No? Nakikipag-collaborate ho tayo with local authorities. Inaalam ho natin ano yung mga updates. No? Ano ho yung kanilang mga directives. Pati na rin yung other NGOs and other community organization to enhance disaster preparedness and response. Hindi ho po pwedeng ikaw lang mag-isa. Alalahanin nyo oras ng disaster. Kailangan din mayroon tayong pairing, no? NGOs. Halimbawa, ikaw ay nasa Project 8, no? Apektado ka ng lindol diyan, no? At marami pong na-destroyed na mga ari-arian, mga properties. Hindi makagalaw ang inyong organization, natatrap kayo. Pati yung mga clientele types na pinaglilingkuran natin. So, napakahalaga ho na mayroon din tayong pairing sa atin pong NGOs. No? Halimbawa, ikaw ay nasa Makati, hindi ho naman ikaw apektado. So, dahil sa oras ng disaster, no, yung pong apektado, hindi ho yan makakapag-concentrate. No? May mga inaalagaan, wala silang lutuan, so maghahanap sila ng evacuation sites. So, dito papasok ngayon yung tulungan portion. Dito ho papasok yung pairing na tinatawag. Pairing or helping. No? So, pwede mong i-adapt. Ikaw, hindi ka nang biktima, so hindi malala yung sitwasyon mo, pwede kang magpadala ng pagkain para doon sa foundation na atin pong nabiktima ng panganib, no, or sakuna. So, dito ho, ipinapakita natin yung bayanihan. Ngayon, kagaya ho ito ng ginawa namin sa Taal Response Operation, no, diyan ho sa Batangas. No, during the time na ang Taal Volcano ay nag-erupt, ang ginawa ho namin diyan ay mayroon ho kami mga designated helpers coming from other regions. No? Siyempre, Calabarzon dati, Region 4, ang biktima. So, ang tumulong dyan, galing sa Mindanao na region, may galing sa Visayas, may galing sa Luzon. No? Mayroon din pong mga NGOs na nagbigay ng suporta sa mga kababayan nating nasalanta. So, ito ho yung tinatawag na helping among our own organizations. No? Lalong-lalo sa SWADAS at mga NGOs catering or operating residential facilities. Ano po? So, pangalawa, itong tinatawag natin na client involvement. Napakahalaga that we really need to involve our clients along DRRM activities. For what? Para ma-empower ho sila at ma-ensure ang kanilang mga specific needs at ma-address ito sa pagpaplano pa lamang. Kung ang mga clientele group natin ay hindi nila alam kung papaano makatulong, makaligtas during disaster, therefore, aasa na lang po ito sa mga caregivers. Aasa na lang ho sila sa atin pong mga service workforce providers. So, hindi ho po pwede yun na hindi natin sila i-involve. Kailangan alamin ho natin, paano ba itong mga bata na ito maapektuhan? Paano ba sila
survive sa disaster. So ituro ho nila yan. Ano ang mga needs nila? No ho? Ano, dapat na-identify natin. Ito, maliit ito. Sigurado ito, pag nagtakbuhan, may iwan, pwedeng maipit. So ito ho yung mga possible risk na pag-aabutan nila. No ho? Ganon din po yung matanda. Siyempre, matanda na, may sakit na, hindi ho sila makakatakbo. No? Kunting lakad lang, baka mamaya sila ay hikain, no? O hindi makahinga. Same with the PWDs, mga persons with disabilities, mga kapuso, kapamilya. So, ganun din po ang mangyayari sa kanila. Hindi ho sila makakatakbo dahil sa kanilang mga kasalukuyang kondisyon. So, ang mahalaga dito, alam natin lahat kung ano ang problema, ano ang kondisyon nila para sakali in times of emergency, no, ay mayroon tayong response. Pero ang hindi maganda kapag hindi natin yan kinonsider sa pagpaplano pa lamang. So kailangan pagpaplano kasama na ang atin mismong mga clientele groups na pinaglilingkuran. Okay? So that is for community and stakeholder engagement. Pang-anim po, no? We really need to have this monitoring and evaluation. No? Paano naman po ito ginagawa? Under this tip, mayroon ho tayong dalawa. Itong regular reviews at feedback mechanism. Ano ba itong regular review? No? So, periodically, nire-review natin at ina-update po natin itong ating mga DRRM plan. Siyempre, kung 2006 pa ito, 2024 na ngayon, marahil hindi na ho yan updated. Marahil may mga obsolete plan of activities na tayo na dapat nang tanggalin at palitan ng bago. No? Na tailored fit sa kasalukuyang panahon, base na rin sa atin pong mga clientele groups na pinaglilingkuran. And kailangan yung mga policies natin, i-update din natin, no? Based on the new information, changing circumstances, pati na yung mga feedback na nag-gather natin sa mga fire drills, disaster drills, earthquake drills, at kung ano-ano pang mga drills, maging yung mga human-induced incidents na na-experience ho ng atin pong mga SWADAs or NGOs. Ano po? Yung pangalawa, yung feedback mechanism. Napakahalaga ho nito because in this, we can establish system for gathering feedback galing sa atin pong mga employees and staff, maging ang atin pong mga clients na tinutulungan on the effectiveness of DRRM measures and areas for improvement sa atin pong mga respective offices and organizations. Take note ho, ha? We are operating a residential care facilities for our vulnerable sectors na tinutulungan. So, how do we achieve yung atin pong full rehabilitation kung itong mga needs along disaster na pwede silang maapektuhan, no, ay hindi naka-mainstream sa atin. Take note ha, sila po ay mga biktima na rin ng iba't ibang mga disasters or mga circumstances. So, bahagi ito ng pagpapalakas sa kanila para manumbalik ang kanilang resiliency, ika nga. Okay? So, dalawang bagay. Ano po? Regular reviews and feedback mechanism. Dapat kasama ito sa monitoring and evaluation. Okay? Pangpito po, ito ho yung communication and information sharing. Ano bang ibig sabihin yan? No? We really need to have clear communication channels and we really need to have information dissemination. Ano po ang pagkakaiba nito? No? Yung clear communication channel, we really need to set up clear and reliable communication channels for disseminating information during an emergency. Halimbawa, pwede sa mga radio station, mga televisions, nakakapakinig tayo diyan, Pati yung mga clients natin dapat mayroon time para makinig ng mga current updates, mga news sa labas, sa atin pong communities para aware sila ano ho ang nangyayari, mga situation, mga kaganapan, para sila mismo ay nakakapag-isip, kung ano ang mga dapat gawin. Kasi kung sa kanila mangyari ito, at least mayroon silang knowledge,
And ito, pangalawa, information dissemination. We really need to use multiple platforms, kagaya ng mga meetings, mga notice, mga notification, may billboards, ano ho, sa community, mayroon po mga billboard, no? Mayroon po, halimbawa, sa Marikina, pag tumataas ang tubig, may mga labels po yan, no? Dapat alam ho yan ng publiko, o pati sa atin, alam din dapat ng mga clientele natin. Halimbawa, tumataas ang tubig sa atin, medyo bahain sa lugar natin. Kapag tumaas ng tumaas, pag nasa level na ng ganito, ano hang dapat gawin? Dapat alam po yan ng atin pong mga clients. So, ganun po ang mga staff. Dapat number one ho na dapat aware kayo kasi kayo po ang caregivers, kayo po ang service providers. So, dapat ho lamang na talagang trained kayo at naiintindihan ninyo paano i-apply itong mga kaalaman sa atin pong mga clientele beneficiaries. No? So, yun po ha, dalawa, information dissemination and clear communication channel. Okay? Pangwalo po, itong capacity building. No ho? Pangwalo sa mga tips. No? Paano mami-mainstream ang DRRM sa atin pong mga residential care facilities. Okay? Dalawa hong bagay, skill development at leadership training. Ano po ba ito? Yung skill development, dito ho, dapat may provide natin yung opportunities sa ating pong mga empleyado, no, to develop skills, knowledge, attitude in areas such as first aid, no? Basic first aid nga, minsan wala pang alam, walang training yung atin pong mga caregivers, no? Kailangan ho talaga ito dahil when you are in the residential care facilities, kapag ang mga bata nagkaroon ng pagtatalo, matatanda, mga ikapansanan, mayroong nangyaring aksidente na tumba, na bagok ang ulo, ang number one na responder dyan ay ang mga caregivers or house parents. No? Kung wala ho tayong nurse, dapat at least trained po ang atin pong mga house parent. Swerte sa iba ho na malalaking facility, may doktor, may mga nurses sila dyan, may mga therapist, kaya ho napakaganda at nagagamot ka agad. Pero sa mga wala, we really need this, no? Yung first aid training. Number 2, itong crisis management. Siyempre, kapag may mga sakuna, we really need to have at least may basic foundation ka paano magre-responde sa crisis o situation. Nagkasunog, anong dapat gawin? Sisigaw ka na lang ba? Mayroong nagbabantay sa gate mo na mga masasamang tao. Anong gagawin mo? Sisigaw ka lang ng sisigaw? Dapat ikaw ay nasa concentration. Kailangan ikaw ay nasa tamang pag-iisip, hindi ka natatakot. Kasi otherwise, kapag natakot ka, hindi ka na ho makakapag-isip ng mas maganda pa na responde para dyan sa sitwasyon na yan. No? And siyempre, psychological support. Ayan, naalala nyo ho, during the pandemic times. No? During the pandemic times, dito ho, nagkaroon ng psychological first aid. Mga social workers po ito na nag-organize nitong PFA. Kasama ko dito si Bok Nico, no? Si Doc Melba Manapol, si Ma'am Glady, si Doc Ime, no? At mga ilang social workers na nag-isip para buuin itong konsepto ng psychological first aid. Ano po? So, siyempre si Bok Nico ang nanguna dito, no? At marami tayong mga social workers na na-involve dito, tumulong din sa pagbibigay ng psychological support, no? Sa atin pong mga biktima o mga nabiktima ng COVID. No? So, pangalawa dito sa capacity building, itong leadership training. Dito sa leadership training, kailangan natin yung mga key personnel natin ay maturuan sila sa tamang leadership roles. Ano po itong mga leadership roles during emergencies? No? Ensuring a coordinated and effective response. Dito dan tinuturo yung mga coordination skills. Paano ba yung communication? Paano ba yung command system, yung task base, yung task function mo na naka-assign sa'yo? No, aywan ko lang kung ang mga NGOs ay trained dito sa incident command system. Kung hindi trained ang mga NGO sa incident command system, no, ay tiyak ho, magpapanik ang karamihang mga non-government organization at maghihintay ho ito ng mga rescuers. Pero napakahalaga po na mayroon tayong training on incident command system kahit na tayo ay sa NGO. At least magkaroon ho tayo ng basic na knowledge on this to respond, no? To respond yung crisis situation na mayroon ho tayo. No?
So, capacity building. Marami pa hong klase ng training dito, no, on DRR. Hindi lang po yung incident command system. Pati na yung evacuation management, yung stress debriefing, no, na po pwede rin po ang mga non-government organizations maka-avail. So, sa tingin ko, ito ho yung magiging focus ng advocacy ng atin pong 4K, pati yung Philippine NGO Social Workers Network or Association. No po? Tulungan ang gobyerno para sa atin pong mga NGOs. No po? Ang inyo pong lingkod ay based on experience, may knowledge din po tayo. At tayo din po ay nag-aral din ng Masters on Crisis Management and Disaster Risk Reduction dyan sa Philippine Public Safety College. Okay? Pang-siyam, ito po yung tinatawag natin na financial planning. Of course, kailangan naman dito yung napakahalaga, ano? Yung budget allocation at funding and requesting for grants. Siyempre tayo ng mga NGOs, no? And social welfare development agencies, kadalasan sa gobyerno, mga government-run institutions, mga facilities, mayroon po yan allocation, funding allocation para sa kanilang mga social services. Pero sa NGO ho, ang kadalasan dyan, sa residential, ay naka-built-in po yan, no? Sa mga pagkain, medisina, mga bayarin sa operation, administrative operation. Pero pag sa DRR, mukhang hindi ho ito masyado na pagbigyan pa ng pansin. So kailangan ho dito, mayroon tayong separate allocation for emergency. No? In times of emergency, ito ho yung ating makukuhang pundo at ito ho yung ating gagamitin para sa ating mga beneficiaries sa pagkain, just in case ho na hindi pa pwede magluto, nasa evacuation center, pwede ho tayo makabili ng pagkain para sa ating pong mga clients. No? So may allocated budget ho tayo dito. No? Sabi nga, allocate a portion of the organization's budget to DRRM activities and resources. No? So, pangalawa, itong funding and grants. So we need to seek funding and grants specifically aimed at enhancing disaster resilience and response capabilities. Tama po ito. So we really need to solicit support. No? Kung kulang yung pundo, kahit sa mga trainings, magkaroon ho ng free trainings itong mga social workers, development workers, managers na nasa NGOs or SWADAs na mayroong operation ng residential facility para at least pare-pareho ang kaalaman ng knowledge. This is part of the preparation, this is part of preparedness, and makakapag-responde tayo kapag tayo ay mayroong alam patungkol dito. Okay? And pang-sampo, kailangan natin ang documentation and record keeping. Alam ho, napakahalaga ho nito. Mga document procedures at pati mga incident reports. Ano po ba ito? No? Yung document procedures, we need to keep detailed records of DRRM policies, mga plans, training sessions, and drills. Kasi pwede ho natin ito ma-replicate sa iba pong mga papasok na staff, may share sa mga bagong clientele groups na atin pong matutulungan, either sa residential or sa community. So we really need to keep these documents, yung mga modules. Kung walang modules, mag-invite ng mga resource persons at magtago ng iba't ibang mga processes na tinuro ng mga resource persons. Okay, ano naman itong incident reports? We really need to maintain logs, mga logbook of any incidents and response to analyze and improve mga future preparedness and response efforts. So, kapag may mga naitabi tayo mga incident reports mula sa community, incident reports sa ating pong mga bata na nasa residential, mga older persons, mga persons with disabilities, basta nasa loob ng residential facilities, itago ho natin ang lahat ng incident reports at dito ho manggagaling ang effective response plan natin na gagawin. Kapag may insidente na nag-aaway, anong gagawin? Sino ang tutulong? Sino ang naka-back up? Ano, saan pupunta? Saan dadalhin? Mayroon bang counseling room? Etc. So dito ho, ito talagang bibigyan ng pansin. So, huwag mag-alala ho, ang incident report, madali lang gawin yan. No po? So, ipoprocess po yan. Siyempre, napakahalaga dito na may quick response team ang atin din pong opisina. Sino ang
pag may disaster, sino din ang incident commander natin? Sino po ang focal person? Sino ang in charge sa logistics? No? Sino ang in charge sa planning? No? Sa paggawa ng mga situational report? At sino ang in charge sa operations? No? Paano tutugunan itong mga disaster sa loob ng isang NGO or residential facility? At maging sino ang in charge sa logistical and budget, no? Admin and finance kung tawagin. And then, sino ang magiging spokesperson natin? Dapat ito ay organized sa atin pong respective agencies. Kung hindi pa, ay kailangan ho talaga natin mag-undergo ng training. Alright? So, itong, mayroon po ditong needed actions for specific facilities. Halimbawa ho, no, ito pong children's home, sa children's home, we really need to tailor fit itong DRRM plans to include child-friendly communication and to ensure emotional support is part of the preparedness. Siyempre, kailangan yung mga bata maging maramdaman nila yung psychological, emotional support na pwedeng ipakita ho natin sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kasama ho tayo, nandyan tayo para magbigay ng social protection para sa kanila. No? Sa mga children's home. Kailangan tailored fit itong mga plans natin pong mga gagawin. Okay? Sa mga elderly facilities naman, no? Nandyan din dapat ma-ensure ang evacuation plans na suitable ito para sa mga elderly sa kanilang mobility issues. Alam nyo naman ho, ang mga elderly, hindi ho yan makagalaw ng mabilis. Ano po? And that the staff are trained in geriatric care during emergencies. Napakaganda nito, no? Geriatric care during emergencies. Paano itong mga staff magre-responde sa mga kalagayan nitong ating mga nakatatanda sa loob ng residential care facility for elderly. Hindi lang yan, pati yung sa mga bata din. Dapat ganun din, no? Mayroon din mga training on child-friendly in handling disasters, no? Handling disasters, managing disasters for the caregivers. Ayan. Okay? And siyempre, itong mga persons with disabilities, we really need to adopt emergency procedures to accommodate various disabilities and ensure that all clients are familiar with and capable of following the emergency protocols. Iyan ang sinasabi ko. Hindi lahat po ng disabilities ay pari-pariho. No? Mayroon dyan kulang sa pandinig. Mayroon nakakalakad pero nakakapakinig. Mayroon namang hindi nakakapagsalita pero nakakaintindi ng sign language, nakakalakad. So magkakaiba ho ito. So ito po yung tinatawag natin na challenge sa ating mga residential facilities for persons with disabilities. So kung kaya kailangan may mga training po ang mga caregivers natin patungkol dito. At aware ho dapat yung mga clientele groups natin dito sa Responde para sila ho ay makatulong din sa kapwa nila mga persons with disability. Kagaya ho ng PWD na akin pong na-mention kanina na nagligtas ho doon sa napakaraming bata sa bahay ampunan dyan sa Marikina City during the Ondoy. No ho? During the Ondoy in 2009. So, magkakaiba ho ito. So, i-tailored fit natin, no? Ang mga response natin dito sa specific types of homes for various clientele groups na atin pong pinaglilingkuran. Okay? So, yung pong 10 kanina na binanggit ko, no, ay napakahalaga nito para sa ating lahat. So, sa mga SWADAs, sa mga NGOs na nag-ooperate ng atin pong mga facilities, kailangan tandaan po ninyo yon, no? Dapat mayroon ho kayo niyan, no? Para at least sigurado ligtas po ang atin pong struktura, ligtas po ang ating mga empleyado, ligtas po ang ating mga tinutulungan dahil mayroon po tayong emergency plans at alam po natin kung paano gagalaw sa oras ng panganib. Alright? So, finally, by integrating DRRM into every aspect of organization's operations, maging ito ay sa government facilities o mga residential institutions, kagaya po ng GRACES, RECC,
Kagaya din po ng Home for the Elderly, Marilac Hills, o kung ano pa man na mga structure na under ng DSWD. No ho? At maging sa mga non-government organizations, maging ito ay residential care for children, mga babies, mga CICL, mga residential facility for women, no, mga persons with disabilities and elderly, no ho? We need to create a safer community, a more resilient environment, or resilient non-government organization caring for all those sectors under the residential care facilities. No? So we really need to create safer and resilient environment for our clients and staff. This comprehensive approach may ensure or ensures that disaster preparedness and response become part of the organizational culture by enhancing the overall effectiveness of the care that we are provided for them. So hindi po pwede yung enough na yung tumutulong ho tayo, no? Enough na yung tumutulong kasi may residential facility na. Nandiyan na yung pagkain, no? Medicine. Nandiyan na rin yung iba't ibang mga psychosocial activities. Pero ho, nakaligtaan ho ang talagang paghahanda o kahandaan. Sigurado ho ako, magiging problema pagdating ho ng future. So we really need to prepare for our effective response, and we really need an education at training for this matter. So with that, sana ho ay nagkaroon na naman ho tayo ng dagdag kaalaman sa atin pong tinalakay paano i-mainstream ang DRRM or Disaster Risk Reduction and Management sa atin pong mga social welfare and development agencies, lalong-lalo sa atin pong mga residential care facilities na atin pong pinaglilingkuran. So muli po, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw ho sa inyo lahat. So kung nagustuhan nyo po itong atin pong pagtalakay ng karagdagang kaalaman, paki-subscribe lamang po, paki-click po ang button ng subscribe dyan sa atin pong YouTube. I-subscribe po itong 4K Edutainment channel sa YouTube para sa dagdag pang kaalaman at dagdag pang informasyon patungkol sa kahandaan ng atin pong mga social welfare and development agencies and non-government organizations at lahat na po na atin pong mga kawani mula sa leadership, sa Board of Incorporators, sa Executive Officers, hanggang sa employees and staff, hanggang sa atin pong mga clients or beneficiaries na pinaglilingkuran. Maraming salamat po at magandang gabi po. Magandang araw po pala sa ating lahat.